Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon 38 minutes ago. Title, Mga Hipokritong Walang Hiya. Grabe, ang bigat naman ito. So, sino ang tinawag na mga hipokritong walang hiya? Sino ang nagtawag? Okay. Shameless. Lacson binanatan ang mga nakisabay sa palakpak sa patama ni Marcos Jr. sa SONA. Tinawag ni Senador Panfili Lacson na mga shameless hypocrites ang ilang mambabatas na nakisali sa standing ovation matapos ang banat ni Pangulong Marcos Jr. sa katiwalian sa flood control projects sa kanyang SONA. So ito ang pahayag ni Senator Lacson sa X o Twitter ata dati. I would like to think that the standing ovation meant that there were still members of Congress whose hands remain unsoiled by grease money. The others who also applauded were simply shameless hypocrites. Sa radyo, sinabi niyang nabigla kaya napapalakpak na rin. Ang iba nga, pinagmasdan ko luminga-linga bago tumayo. Bigla, luminga-linga din. Unti-unting tumayo. Kasi kung yung hindi tumayo, ibig sabihin sila yung pinatamaan. Di tumayo na lang. So yung mga tumayo kaagad, yun ang medyo may mas malinis na Dahil alam nila, hindi sila yung pinapatamaan ng Pangulo. Kaya lang itong sinasabi ni Senator Lacson na nabigla. Tapos palingiling. Mamaya tumayo na lang. Yun na yung mga shameless hypocrite. Ang iba nga, ayan, nabigla, kaya napalakpak na rin. Ang iba nga, pinagmamasdan ko, luminga-linga bago tumayo. Marami din naman doon na nagpalakpak. Talagang sabihin natin shameless na ipokrito at ipokrita. Umapila rin si Lacson na gawing independent. Ito yung sinasabi ko Independent ang audit sa flood control projects. Hindi lang mula sa DPWH at hindi lang mga taga-gobyerno. Aniya, baka ang report na ibigay sa presidente ay sanitize, hindi makatotohanan. Parang ganito I'm sorry ayokong maging negative. Kaya lang kung hindi gagawing independent audit ito, hindi tagalabas gobyerno, may mga firms na matitino. Silang pa ipa-audit mo. Kaya lang kung DPWH nasasangkot. Sabi nga ni Mayor Magalong, mga district engineers, mga regional directors ng ahensya, DPWH, ang mga kongresista daw ang naglalagay ang mga ito. So ngayon, kung ang mag-investigate, mga regional directors, ito na yung pangamba ni Senator Lacson, isa-sanitize. Wala ring mangyayari. Kaya dapat talaga kung tutuhanan ang administrasyong ito na may managot, may makasuhan, ay papasukin mo independent audit para makatotohanan. So I agree with Senator Lacson. Dapat dagdag pa natin.
giit pa ni Lacson, halos 2 trillion pesos na ang nailaan na flood control mula 2011 pero wala pa ring solusyon ang pagbaha. So, ano na ito? Sabi nga ni Mayor Magalong, structural, endemic corruption na. Nandyan na yan. Sabi, 2 trillion. Kung si Senator Villanueva pa, yung pahayag niya ata last year, 1 billion per day ang ginagastos natin sa flood control. Wala ring nangyayari. Okay. May nabasa kong article sa Inquirer.net kanina. Ang DPWH Secretary, inamin niya nga, nabigla na lang sila dahil maraming naisingit na flood control projects na hindi dumaan sa DPWH, na hindi rin inaprobahan ng Department of Budget and Management. Saan galing yung mga projects? Galing sa mga lawmakers, sabi ng DPWH Secretary. Isiningit lang. Kaya dyan sila nagkakaproblema dahil hindi dumaan sa validation, hindi dumaan sa engineering assessments ang mga projects na ito. At dahil naipasok sa GAA 2025, napipilitan ang DPWH na i-implement. At karamihan daw sa mga inserted projects nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng delay or no implementation at all. Bakit? Kasi nga, karamihan daw, mayroong problema sa right of way. Yung iba daw, maraming residential houses na nai-involve, apektado. Although, anong mangyari? Talagang wala. So, yan na po. Yan katindi ang ating problema sa flood control projects na yan na ipinagmayabang ng Pangulo last year. Mabuti nga na lang at ipinagmayabang niya. 5,500 flood control projects tapos na. Okay, sa nabasa kong post, pahayag ng DPWH, within these 3 years na panunungkulan ng Marcos Jr. administration, meron ng 9,800 flood control projects na implement. At merong 5,000 plus pa na ongoing ang implementation. So, ganun po ang pangyayari. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Anita Idika. Paano inuuna ni Kong Tong Sok then for the boys? Pakitanong si Kong, the employee ng DPWH. Bernard Africa, mga ganit sa pera ang kapangyarihan. Gary Villa, hindi raw yun sila magnanakaw, sabi ng kanilang mga supporters. Itong mga BBM supporters ba, hindi ko alam kung galit ba to sila sa mga magnanakaw, tahimik sila kapag kakampi ng admin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayungan nyo dak dito. Kali mo man ni.
Kaya nga,